Ako si Daniel, di nyo kilala, pero ito nangyari sa araw ko. Magandang buhay! Pagkagising-gising ko nga pala, hinugasan ko na yung hindi namin nahugasan kagabi. Medyo may katigasan kasi yung pagkasaing namin kaya binabad ko na lang din muna. Pagkatapos ko din palang maghugas, nag-toothbrush na rin muna ako at naghilamos. Medyo mabigat pa rin kasi ang pakiramdam ko at masakit yung ulo ko at may ubo at sipon ako. Nag-prepare na rin pala ako ng dog food ni Dio at binabad ko na lang din muna at medyo matigas pa. Para habang may ginagawa akong iba, lumalambot na yung dog food ni Dior. Kanina din kasi medyo late na kaming nagising at biglang may tumawag at Shopee pala. Medyo ayaw ko pa nga rin gumising at medyo masakit ang ulo ko. Pero need kong bumangon at kunin yung order ko at ilang araw na rin kasi daw siyang pabalik-balik. Inorderan ko na rin pala sa Dior ng shampoo niya. Nung nakaraan ko pa rin kasi to order kaya ngayon ko lang nabuksan at nilagyan ko bawat sulok ng bahay namin. Ang hirap din kasi minsan nagbibideo ako, lagi ko na lang kinukuha yun sa kabila para hindi na ako kuha ng kuha at paikot-ikot. Halos ilang araw na rin kasing walang pampers yung potty tray ni Dior at ngayon lang din dumating kaya pinirepair ko na at nilagyan ko na. Buti na nga lang din at may available akong tissue dito makapal at yun muna nilalagay ko sa potty tray ni Dior. Hindi rin naman ganun katagal at dumating na din naman kahit papaano mabilis din. Nilinisan ko din pala tong gilid ng kulungan ni Dior at napakaraming dumi na pala. Halos din talaga araw-araw kong nilinisan yung kulungan niya pero yung gilid hindi ko nalilinisan. Once a week ko lang din nalilinisan kaya nilinisan ko na din lahat para wala nang dumi. Itatry ko din pala kay Dior tong shampoo nabili ko at kung mabango. First time ko lang din kasi tong in-order. Nagising na din pala yung jowa ko at nag-asikaso na rin ng higaan namin. Buti na nga lang din may kasama ako dito at kahit papaano may katulong ako sa gawaing bahay. Eto naman si Dior kahit every week kong nililiguan hindi pa rin nasanay-sanay sa paligo at takot na takot pa rin sa tubig. Nakakatuwa lang din talaga pagkatapos si Dior liguan, napaka-fresh niya at napakaganda ng balahibo at bagsak na bagsak. Napapansin ko lang si Dior habang lumalaki umiiba yung kulay niya. Pero kahit ganun umiba ang kulay niya, love na love pa rin namin yan. Pagkatapos ko lang din palang liguan si Dior, nilaro-laro siya ng papa niya sa bed namin. Lalabas din pala ako saglit at biglang umulan kaya nagtatakbo na lang din ako papuntang sasakyan. Pag kasi umuulan, hindi ako gumagamit ng motor at ako'y mababasa. Pagkadating ko lang din pala dito sa palengke, may naririnig ako nagbibinta ng pipino. Ay, magkano kilo? 35 ang isang kilo! 3 kilo! Isang daan! Pipino! 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 Halos matagal na din kasi akong hindi nakakain ng pipino at napakamahal dito sa palengke namin. Halos iba rin talaga ang presyo pag may magtitinda ng nasa labas ng palengke at mura lang. Nakakapagtaka lang din talaga na napakamahal na ngayon ng mga gulay kaysa sa mga karne. Kinagabihan din pala lumabas kami ng jowa ko. Nasa halos ilang araw na lang din kami kasi sa bahay na nakatambay lang. Nakakatama din kasi lumabas at napakalamig ng panahon. Tumitingin pa nga ang jowa ko dito ng tumbler at kung gusto ko daw ibibilhan daw niya ako. Sabi ko naman sa kanya nag-iipon naman kami ng sticker, hintay na lang namin yung free. Mas gusto ko kasi yung mga design pag nakarami ka ng sticker at naipon mo. Nasa halos ilang piraso na lang din naman yung kulang namin at kahit papaano mapupuno na. Kaya nga sabi ko sa jowa ko dapat madagdagan na namin hanggang January 9 na lang pala. Sayang din kasi kung hindi namin maaabil yung free at halos madami na rin kasi. Binayaran ko na rin pala yung in-order naming kape. Sabi ko din pala sa jowa ko ayaw ko na lang din muna nung ice at masakit ang lalamunan ko. Yung jowa ko kasi hindi niya kinahiligan yung hot coffee. Kaya madalas pag nag-order kami lagi nang may ice yung gusto niya. Medyo may karamihan din pala dito sa SLEX ang mga taong bumibili din. Halos wala na rin kasing coffee shop na bukas. Kaya talagang halos kahit may kalayuan sa amin pumupunta kami dito. Karamihan din kasi ng coffee shop sa amin umaabot lang ng alas 11 o kaya alas 12 ng gabi. Akala ko nga yung Starbucks dito sa SLEX umaabot ng hanggang umaga. Yun naman pala hanggang alauna lang. Kaya hindi na rin kami nagtagal ng jowa ko at umalis na rin kami. So yan guys, hanggang dito na lang. Thank you sa panunood. Bye-bye!